Anong klase ang amoy dahil na naranasan ni Suplado Moto in 3, 2, 1. Game na ba? Yo, welcome back sa number 1 male podcast Southeast Asia soon! Sa buong mundo! Kasama ko yung tao niya kanina doon. Wag. Tangina yan. Welcome to support podcast! Okay. Excited ako sa topic eh. So, isa daw. Mga kabataan, ingatan yung pera nyo. Okay? Sinalon ko na. Excited ako sa topic. Lawson point para sa lahat ng social media kung under self-improvement ka or gusto mo na mag-amoy mabang pare-pareho yung mga performs natin sa Shopee at TikTok shop. Go ahead, check it out. Nandyan yung mga links sa description. Kung lalaki ka nanonood nito, mag-sports ka. Woo! 8 assets sa lahat ng social media accounts. Ang swerte mo at swerte din ako. Magkakakilala na tayo. Suplado Moto mga ropa, follow nyo ako sa social media natin, IG, YT, TikTok, and Facebook page. Same, Suplado Moto. Let's go mga pare. So kung wala kayong mga masculine role model, ito na, apat na ulo. May hanapin ka pa, hindi ka namin nahayaan na maligaw mga pare. So go ahead, share ninyo tong mga podcast natin sa mga tropa ninyo. Panoorin ninyo habang nakatambay kayo dyan. Pag-usapan ninyo, whatever na gawin ninyo pare, go ahead, ikalat nyo yung message natin. Speaking of kalat pare, ano yung amoy ng... Putangin na yan. Ang layo ang putangin na. Amoy ng ano. Hindi kasi... Share mo na sa kanila. Sige. No, hindi kasi off-cam kanina, napag-usapan namin yung mga kanya-kanya namin experience sa mabahong kepay. Ganyan lang muna. 10 minutes tayo magbabagraan na kasi maano tayo sa monetization. So, na ganung type shit. May kanya-kanya kaming experience, ano yung mga technique, paano daw maiwasan yung mga ganon. Pero, inayo ko sana pag-usapan. Bait kasi ang baho. Alam mo yung amoy isda, pre? O na bulok. Oo. Ano yung pinaka-worst na amoy na naamoy nyo talaga sa Pempem? Ako pare yun eh. At mahalin tulad mo siya saan? Isda? Hasang? Ganon? Patay na daga. Amoy dagat. Ano eh? Amoy dagat. Amoy Alam mo yung dagat na stagnant? Ganun. Gago patay na daga. Hindi naman ng patay na daga. Oo, sobre amoy patay na Sobra daga. yan. Kasi para siyang... Ewan ko nga, hindi kaya nga nung nakaamoy ako ng ganun, dahil sobrang nga naman yun. Baka kainisip ko ano lang yun. May na-stuck na dati niyang dugo dun sa loob. Tapos nasundot ko siguro, kaya... Iri. Oo. Paano mo naamoy? Anong position niyo? Hindi. Hindi. Actually, pre, ganito siya. Hindi, ibang case naman to. Ibang case yun. Yung sabi ko parang amoy patay na daga siya. Pero hindi malakas eh. Yung parang sabit lang. At hindi ko siya naamoy during. Naamoy ko siya nung maghuhugas na ako. Natripan ko lang Amoy? hawakan ako Nasa sa ratbo mingo. mo na. Nasa ratbo ko na. Alam mo pag new check kasi parang natural na sa atin na i-check yung Yung amoy. ano natin eh. Gaganunin mo siya, 'di ba? Tapos kung anong amoy eh, 'di ba? Parang natural na 'yun, no? Oh, pagka-check, 'di ba, check mo? Tapos halimbawa, hindi mabaho. Panalo! Uy, panalo! Ganun eh, di ba? Parang ano lang siya, yung amoy lang na normal ng Pempem. Hindi sa may pangin ng konti yun eh. Konti lang naman. Konting lansa pero tolerable. 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 Natural ano siya, moist lang nung Pempem. Di ba yun? Yun yung amoy barya, yun yung tolerable. Amoy barya, Gets. amoy sunrocks. Yung parang pagka-sunrocks light. No. Kasi namontaksan mo eh, di ba? Pero Correct. kwento nga kanina, pre, kasi may girl ka na nabembang na alam niyang maantot yung kanya. Ano pinapagawa niya sa'yo? No? Kainin mo daw. Papaitan. Tayo na, baboy na yung paborito kong ulam. Paita. Kulit din na ito eh. Pero... Bigyan ng jacket. Yun nga. Actually, hindi naman namin napag-usapan. Malamang. Oo, mahirap Malamang. pag-usapan yun. Mahirap pag-usapan yun. Sige, kung pag-usapan niya, paano mo sasabihin? Napaka-cheer up, no? Hindi nga, no? Sige, kukwento ko muna yun, tapos proceed tayo dun sa next. So, yun nga. Dahil paborito ko ang posisyon yung mini-missionary ko, tapos tinititigan ko siya dyan.
gusto ko talaga yung ganitong pwesto. Missionary. Missionary talaga, Okay. dyan ka. Ngayon, merong mga pagkakataon na yung babae hinahatak ako palapit sa kanyang ganon. So, Mhm. bakit ba ganito yung gusto ko? Talagang yung parang, Pwersa talaga siya. oo yung parang may ina-avoid nga talaga. Kaya hinahatak ka niya, dito ka na, ganon. So, yun nga, hanggang ma-realize ko na siguro ayaw niyang maamoy. Hinihila ka niya papunta sa Oo, kasi nga, so, Kasi pag tumitingkad kayo, no? so pag gamitan nga natin siya ng siyensya, panakaganyan ka, may hangin yan eh. Gumaganon yan dito eh. Bawat kaplog mong ganon, Clip niya yan, ha? may clap. Bawat kaplog na ganon, may hangin yung gumaganon dito. So, yan, pag nakamisyonaring ganyan, may chance na maamoy mo. Pero pag nakaganito, yung hangin nandun lang ang labas. Nandun lang. So, Yung ano tawag doon? Yung aerodynamics. ba yun? aerodynamic. Naka-sports ka nun. Naka-sports. So, Pag ganito ka naked bike. Yung aerodynamics hindi tumatama. So, bigay natin ng tip yung mga babaeng nanonood. Ano ba? Iko-communicate ba nila yun? Pag-uusapan ba yun? Sasabihin ba natin sa kanila kung ano yung klase ng baho na ayaw natin, di ba? Yung, Pare, dapat naman kasi hindi na pag-uusapan yan. Dapat yung puti talagang laging mabango yan. Dapat Dapat ano sila, alam natural na lang. nila yan. Oo. Ibig sabihin niya, kaya ganyan yan, pre. Ako natamuran na marami-rami. naiwan sa Oo, loob. kasi yung Montax to lang baho niyan sa Pempem pag iba-iba eh. Pag ikaw lang, wala naman yan eh. Pero pag iba-ibang DNA ng sperm, nagsama-sama, gago iba amoy ng Pempem. May science pa, may science dyan. Kasi nga, yung pH na tinatawag nila sa mga pempe, pH balance. Kaya yung mga sabon nila, may pH number, 6, 7, mga ganun. Kasi, Hanapin nila ko. depende yun kung ano yung hiyang sa pempe mo. Ngayon, imaginein mo kung iba't ibang balat na pumapasok. Ibang pH. Balance ngayon yung Ah. pH. Doon bumabaho. Kaya bumabanto. Kasi kahit hindi sila pasukin ng pempe pero maling pH yung nagamit nila, hindi hiyang sa pempe, bumabaho rin daw. Anong maling pH? Maling gamot ng pH Oo. care? Oo, maling pH. Yung feminine wash. Oo. Ah. Kunyari, ang hiyang daw sa kanila pH 5. Yung mga numbers yun. Ba't may numbers? pH 7 ang ginamit. So, babaho daw yun. Acidity ata yun. Paano eh. nila malalaman kung hiyang sila? Tetestingin nila isa-isa. Testing, Oo, testing. testing talaga nila. Mm. Kaya pag ganyan yung mga babae naman kasi, kailangan alam niyo yung katawan ninyo eh. Kung may doubt ka na talaga sa amoy, huwag ka makipag-sex para sa akin. Kasi sila rin kawawa dun. No? Pare, yun nga yun. Kaya nga bumabaho. Sinisibak kasi sila ng Pero marami. isa yung reason din talaga. Tama. Sinisibak sila ng marami. Mayosi sila. Maalak sila. Usually ganyan. Tapos hindi hinugasan. Pansin ko yun lang talaga yun. Pero dapat nga ang gawin nila, dapat ready rin talaga sila. Kasi nga, tayo, dapat, dahil babae sila, mas maarte sila sa katawan nila, dapat before sila makipagbembang talaga, may dala-dala silang pH. Kung gaano yung care nila sa mukha nila, like, lagi sila may dalang makeup, dapat ganun din sa pepe, lagi rin sila may dalang pH para bago bumembang, yugasan muna nila yung pepe nila. Alam mo, may nagsabi nga tol na hindi rin daw maganda yung lagi nagbe-pH care. Oo, Yun, totoo yun. Isa pa sa nakakatakot dyan, kung sino yung may pinakamaayos na makeup sa mukha, putang ina, madalas sila pa yung may mabakong pempe man putya. Tapos magugulat ka tol, yung simpleng babae lang, na hindi sobrang maburloloy sa mukha, mapustura sa mukha. Less makeup, mga ganun. Sakto lang yung amoy nung pempem nila, natural. Tapos yung ma-makeup, siya yung putang inang, ewan ko siguro sa experience ko lang. So ako nga, may experience sa mabahong pempem. Itong inang topic yung experience mo ba ang pempem? Ayaw ko na kwento ko na sa podcast to. Layo ng biniyahe mo, no? Tapos pumunta ka ng experience sa baho ng pempem. Sex ganun, no? Sex, ang bira-bira. Tapos, dun sa ilang minutes na siguro yun, hindi ko na alam, siguro 7 minutes pa lang, ganun. Sumilip yung amoy, gumanon. Mm-mm. Kilala ko na yung sarili ko.
lalambutin ako nito. Lalambutin ako Oh. naman. So dahil, sayang naman yung opportunity, tinapos ko na. Nung naamoy ko, tinapos ko na agad. Tapos sabi niya, oh, bakit ang bilis naman? Hindi ko, sobrang sarap kasi. Ganun. Pero gumanong ka. Pero totoo niya, buti may naamoy ka kasi. Ito na lang, tanong ko sa'yo. Okay lang sa'yo, may amoy o meron siya? Parehas ano yun Regla, what the fuck? Parehas. Pero ikaw, dapat ba real talkin natin ng babae? Pagka ano? Ako ni real talk ko yung ibang babae na naranasan ko na gano'n eh. Di ko kaya, tangina. Sabi ko, ginan, real talk talaga. Ano, hindi mo kaya na? Ang baho eh. Kasi may isang babae ako naranasan nun. Hindi ko napasukan ng cheese dog, pare. Kasi ugali kong gano'n eh. Finger muna ako eh. Pag amoy ko ngayon ng ano, bakit pinipigilan niya pa ako? Parang ginagano niya pa yung kamay. Teka, wag. Tapos napilit ko pa rin. Nahiya sila. Oo, nahihiya. Kaya minsan ginagawa ko, pasimple lang eh. Parang, Na. pasimple ka lang, kunyari. Okay, change position mo pag nakatuwad na. Mabilis lang. Pwede. Mas gusto ko yun ah. Missionary. Yung amoy mo parang malasadong amoy. Ginagawa mo talaga. Full force, no? Wait lang, may missionary kita pero parang may ano. So yun nga, nireel to ko eh. Kasi tinanong din naman niya, bakit mabaho? Ganyan. Oo, yun. Talaga? Maganda rin. Para magbago aware sila, sila. ma-aware Oo. sila, diba? Ma-conscious sila. Pero sa tanong mo, yung may amoy na lang kaysa may regla. Yung may amoy na lang. Kasi, Uy! Paano after nung walang regla, mabango naman yun? hindi ibig ko sabihin, anong pipiliin mo? Kung sisibakin mo ngayon. During. May regla o may amoy? Yung sa may amoy na lang Kasi ako. sabi ko yung may regla. Pero walang amoy dapat ha. Papa BJ na lang ako, di na ako Kasi mas papatira. ano daw sila, mas mataas yung ano nila eh. Libog? Libog Oo, nila pag meron sila eh. Pag meron. Karamihan ng babae. Pero so... Gago kasi naman yung mabaho, pare, puro bakterya yun, tol. Hindi, ibang... Di naman tayo Yari ka dun. di naman tayo naging specific kung anong klaseng baho eh. Di ba? Pero parehas, sa totoo lang, parehas mahirap yun. Ito, hindi... sige, tangin na. Kasi tol, pag mabaho, bakterya yun. Hindi talaga dapat mabaho ang pempem. Putik, pag regla naman, malinaw na kompromiso ka rin dun. Condom. Kasi pag mabaho yung pempem, pre, kahit kondoman mo, ang baho nandito mo niyan. Kasi yung moist niyan, kakapit sa'yo yan. Pag may regla naman, pre, kahit kondo mo, yung dugo niya, nandito yan. pero hindi siya pwedeng pagmulan ng sakit gaya ng pwede mo makuha sa mabahong pempem. Kasi yung regla, pare, parang wala naman ako nabalitaan dahil sa regla, nagkaroon ka ng skin problem, nagkaroon ka ng disease, rash, ganon. Pero sa mabahong pempem, pwede ka magkaroon ng sakit. Pwede ka magkaroon sa balat. Pero nag-comment sa Delikado. akin yan eh. Sabi, napag-usapan namin yan sa live eh. Parang, yun nga napag-usapan yung babanat ka ba ng meron. Tapos may nag-comment na sabi niya. Sabi ko, hindi, dapat hindi, ganyan-ganyan. Tapos sabi na nag-comment, anong halaga ng espada mo kung hindi maduduguan? Ang galing mo rin. Matalino ka rin. Alam mo yun? Anong kwenta ng espada mo kung hindi mo maduduguan? Gago din, no? Shining armor ka rin. Hindi, pag wala ka ng option, yun lang yun. Mabaho, na pempem, or may regla. Basta yung option lang yun that time. Pero syempre, in real life, hintayin mo na lang mawala yung regla. Diba? Tsaka mas safe, Oo naman. Pero never akong sisibak na mabanto talaga ang pempem, pre. Nag-a-abort mission ako niyan, pre. Sa word mission pag Oo, ganun. tol. Or, list na lang talaga is Papa BJ na lang ako talaga. Pero tingin mo ginagawang dahilan ng babayan minsan pag ayaw nila. Sabihin nila meron sila. Oo naman. Ginawa sa akin yung dati na siguro hindi niya ako ganun ka-type. Hindi, may nangyari na sa inyo tapos yung gusto mo ulit. Pangalawa. Teka lang, ano muna yung tanong mo? Nag-reason siya na may regla. Kaya ayaw niya lang talaga. Oo, kasi pinandaran niya ako eh. Nanghiram siya dun sa barkada namin. Nandun kami sa bahay ng babae ng barkada. Ngayon iuwi ko na siya sa bahay para magpahinga kami doon. Binulong niya lang eh. Tapos teka lang kausapin kita. Binulong niya lang. Tapos yung pala, nanghingi siya ng napkin. Sabi ko paandar lang itong putang ina. Oo, sa isip-isip ko. Kasi ba't bigla kang nanghiram ng ganon, di ba? Parang para pag kinapa mo nga naman, ay meron nga. Di mo natutuluyan. Ako, nerespect ko na lang yung decision niya. Niyakan ko lang. Sige. Pero BJ mo, binigyan niya ako. Fine. Ano? Totoo naman yun. Minsan ginagawa lang din nilang excuse yun. Regla meron ako.
para siguro, ito pa ang mahirap niyan. Naglaplapan na kayo, hinat body mo na, Ah. tapos bigla sasabihin, meron ako. Ano yun? Ako para sa akin, shit test din yun eh. Oo, pwede, Para pwede. alam nilang tikang na tikang ka na, tapos ba ipagdadamot sa'yo para maghabol ka ngayon. Binibitin ka. Tapos sasabihin na, sige, hatid mo na ako, next time na lang. Tangin. Hindi, ikaw naman gigil na gigil ka. Kasi alam mo na yung malapit na. Yung feeling na malapit na. Mm. Kumbaga may Gago. tears of joy na eh. May tears of joy na sa'yo. Tears of joy. Hindi, diba yun yung pampadulas daw eh. May ganun, may konti eh. May konti. Na blue balls ka na. Gago yun, demonic yung babaeng yun. Pag ganun, biyasa rin yun. Pero ako naniniwala ako shit test yun. Pag mga ganun. May Okay. ganyan ako pinauwi ko dati eh. Mm. Pero in a nice way. Parang, sige, pahinga mo na lang sa bahay niyan. Para kahit pa paano makarelax ka. O, siya rin yung disappointed bandang uli. Parang, siya naman yung nangungulit. Hindi, stay ako dito. Hindi, pahinga mo na lang yan. May stress ka pa dito, diba? Mm. Ako, wrong move na rin na Philippine pa yung mga girl ko. Ako, pauwi nyo na. Uwi mo talaga. Hatid mo na. Pag ano, kasi parang sa akin, sign na yun na it's either yun nga, hindi mababay attraction niya or ako naman ang pinapahabol mo, which is not ideal sa akin. Hindi ako maghahabol sa'yo. Yeah. Dali-daling kunin sa iba. Mm. Ganun na lang, hatid mo na. Siyempre, may pag-gentleman ka. Kasi siyempre, pinasuso mo ko sa dede mo. Baga parang thank you na lang din. Hatid na lang. Huwag mo naman din barubalin, di ba? Oo. Oo. Kaya nga ito, advice ko sa babae, pag gusto mo naman yung lalaki, tapos medyo nagkaka-tension na, nagkaka-sexual tension na, tapos ayaw mo magpagalaw siguro kasi nga tingin mo mabaho yung ano mo, nahihiya ka kasi tingin mo hindi ka ready. Kamayin mo na lang o kaya yun nga isubo mo na lang o kamayin mo na lang. Wag mong na paalisin kasi ako rin ganoon din ako na ako na disappoint ako. Pag yung parang game na ako tapos bigla kang Bitinin. Oo, bigla may mga kulit nga buti na lang din buti na lang din nagigilty sila na ng mga ilang pagkakataon na ginawa ko yun. Ayoko na, sige na. Pero gano'n, sige na, uwi na ako, gano'n. Parang, kailangan mo mag-instant disconnect Kasi, grabing feeling yun na parang gusto mo na siyang benggahin, di ba? Tapos, in a way, in-attract niya rin Kaya ka naman napunta doon Inalaw niya rin na unti-unting mag-develop yun Kaya ngayon, tas biglang ayaw niya, kailangan talaga talikod malala di ba? Irap malala ang nun Ang hirap. Itong ang na-experience ko last night, ito ba, kwento ko lang kanina. Nung paghatid, yung pauwi na kami galing inuman, siya pa yung humalik sa leeg ko nun Ayun, hatid mo na ako, tapos sinalikan ako dito. Kasi siyempre pumalag na ako. So, yung galing na ako sa suso, bigla sabihin, ay meron pala ako. Gago rin Diba ikaw yung humalik ng una sa leeg ko, alam mo alam ko talaga papahabol talaga yung mga ganong shit. Nakakabuisit yun. Okay, sabi ko sige, okay lang, hatid na kita. Pero puta, pagkahatid ko sa bahay, pagkahatid ko sa kanya, parang bad trip din ako. Hindi ko na lang pinakita sa kanya. Syempre. Sabi ko, ng ina na itong babae. Kung unang humalik sa leeg ko, sabay pag pinatulang kita, sabay ganon. Pero yun nga, nangyari sa akin sa experience na gano'n. So yun nga, disappointed ako. Naramdaman niya, disappointed ako. Message papaliwanag siya on my way home. Oo, gagano'n siya. Kaya, Pero nonchalant ka nun, yung pagka... nonchalant na. Siya rin na guilty. Siya nga rin Ang kulit no? May isa pang tayo dyan. Punta tayo sa paborito natin segment. Ah. Sa segment, Bye! No! Maghanap pa ako. Magkulita muna kayo dyan. Pero ito, ano yung natin? Kumain ka na ng mabahang pempem. Hindi. Pero magandang question yung pre kanina. Alin. Kung aaminin mo ba sa kanya? Nababa. Ito yun, no? Ako, inamin ko. Naka-experience sila Kaya ba, hindi nyo namin. Ako inamin ko, nireal to ko Ay, teka lang. Pumunta ba tayo sa may tanong? O yung isang topic. Pwede daan natin lahat. 2 beses nangyari sa akin yun. Yung isa inamin ko, yung isa nagtulog-tulogan ako, naglasing-lasingan ako. Hindi kasi minsan, baka mamaya, yung moment lang na yun na mabaho kasi. Kaya minsan di mo rin masabi. Pero pag pangalawa, Bakit pa rin kasi? pero pangalawa, pangatlo, ganun pa rin, same pa rin. I think kailangan nang sabihin. Hindi, di kasi, No, i-address bro, mo ko yung dapat. una pa lang kasi, bakit pa rin kasi? Ang tanong ko dun, bakit? Bakit ganun? Di ka ba naligo bago umalis? Alam mo na magkikita tayo parang, or, ano ba,
Oo, that? ba't ka rin kasi hindi? Hindi pa rin dapat eh. Ano to, nag-volleyball ka ba muna bago punta dito? Bawa. Hindi mo lang naligo, no? Oo, di mo na inugasan. Pero para sa akin, kung depende na lang din sa babae, kung yung girl na yun is for, alam ko at that moment, parang one night stand lang. Mm. Doon ko lang nakilala one time, tapos nabembang. Kung parang, hindi ko na kailangan sabihin. Hindi mo na Pero sasabihin. kung long term kayo, wala mo i-address yun. Oo, Kasi syempre. ikaw magsasuffer, ang tagal ng long term Ano? kayo. Sabihin mo. Alam mo, tahimik ka na, putang 2 years na kayo, titiis mo yung amoy bulok na yun. Ano, Ang gagawin... Sige. may mga amoy naman tolerable eh. No? May mga amoy naman na medyo lagpas siya ng konti doon sa natural na amoy. Pero tolerable pa rin naman. Mm. Pero meron talagang hindi mo matatolerate, no? Yun nga, Ikaw baga. bro, sa tingin mo. Kung Kailan mo sasabihin, kailan hindi. Ikaw. hindi ko sasabihin, tara mag-shower tayo. Sabay. Simple na lang eh. No? Buksan mo agad yung shower, tapos kumuha ng feminine wash. Pang! Parang yung joke sa, paano mo daw sasabihin sa tropa mo na may bad odor siya, mabaho may potok siya. Kasi sabihin daw, tara pre, laro tayo, applyan tayo ng Deodorant. Kang yun gag. Isa pang joke. Ang mga coach daw, parang daw pasimple, chinecheck kung mabaho na yung kinikili nila. Ayun. Mga coach, parang daw pasimple, chinecheck yung kilikili nila. Ganun. Kunwari, di ba, basketball game, tensionado na. Ina! Hoy! Buta ka! Coach, kuha. Para kunyari, no? Kahit wala namang kasalanan. Ganun si coach. Ginawa niya yung kilikili niya. Ano pala yun? Ito, magbasa lang ako isang question, tapos, okay. Ito, need your opinion, kapatid. Currently, I'm working sa corporate and bago pa lang ako and yung department ko is bago pa lang din. So basically, part ako ng pioneers. But may BPO. But may mga nauna sa akin na iilan na kino-consider na tenured people. So tenured. So the thing is, feeling ko na intimidated sila sa akin kasi first 3 months ko, nag-top na agad ako and even suggest during meeting is di ako nauubusan dahil na din sa knowledge ko sa mga previous job ko. Wait. Alam mo, usually mga nagsasabi ng intimidated sila sa akin. Usually napakayabang ng mga taong gano'n, no? Parang, Yabang mo. Parang that's the last thing you should think about sa isang yun. Tsaka ba't yun ang iniisip mo, di ba? Sige, tingnan natin. So, yun. Di ako nauubusan dahil na din sa knowledge ko sa mga previous job ko. And sila tong wala halos ambag kahit tenured na sila and siste is sinisiraan ako. In a way na keso bida-bida ako. Totoo daw ba talagang naging supervisor ako sa previous job ko? Ang yabang daw ng dating ko. So for you mga kapatid, ano pwede gawin kong atake? Actually may formula naman na ako in how to handle this kind of people. yan pala eh. Nag-message ka pa. Ano? Narcissistic, But gusto ko lang rin marinig opinion nyo kasi baka mas makatulong sa akin. Salamat and God bless sa buong brotherhood. Alam mo yung mga ganitong message kasi Parang may katrabaho akong ganyan dati. unnecessary na sabihin tong Alam ko naman Parang na kailangan ko ng tulong nyo, pero may sagot naman ako dito eh. alam mo, pwede lang yan mag-make sense sa akin kung nagkakaharap tayo. Baka, ma-consider ko ba kung bakit mo sinasabi na alam ko naman na pero tinatanong ko lang sa'yo. Kung magkaharap tayo. Pero ganito, unnecessary, di ko naman to, usually Parang nga, mayabang pa rin. Kailangan na nga niya ng tulong, mayabang pa rin. mayabang na kasi usually nga yung mga sumusulat sa atin, ayaw nga nila magpakilala eh. So hindi nga namin ikaw kilala eh. Bakit kailangan mo pa sabihin na alam ko naman na dito, hindi naman kita kilala. Huwag mo na sabihin sa akin, di ba, na alam mo. Rekta ka na lang sa tanong mo, di ba? Alam ko na kung bakit naiinis sa kanya yung ka-workmate niya. Ngayon alam mo na, no? Ako pare sa small lang, the way kung paano mag-construct ang tao ng question niya. Gets ko kung bakit ka kaniinisan eh. Parang naglalaro yung ego niya dun sa niya.
na intimidated sila sa akin kasi ang dami ko achievements, galing yung malapit yung knowledge ko, parang napapanis ko sila. Kulang na lang sabihin niya, panis kasi sila sa akin, kaya yamot sila sa akin. Parang ganun. Kahit matagal lang sila dito, ako pinakamalapit dito. Kaya inisan ka talaga. Oo. Kaya ang tulong natin sa kanya dito, kailangan putukin natin yung ego nito. Kailangan putukin. Hindi ka magaling, pare. Kung magaling ka nga, dapat wala ka dyan eh. Exactly. Di ba? Kung magaling ka nga, hindi ka makikipagtalo sa 20 mil na sahod dyan eh. Oo, I mean, no? para ma-stress mo sarili mo sa ganyan, pagkaibigan ka na lang. 20 mil lang naman yan, benching ko. Tsaka hindi na siya magtatanong ng ganyan sa'yo. Mm. Di ba? Pwedeng, sabi niya nga, alam niya na yung sagot niya eh. Oo, ang gulo mo rin eh, no? Tsaka ito, yun nga, sabi nga ni Sagawan yun na point out na gusto ko lang din i-emphasize. Yung tao na madalas nang sabihin na baka na-intimidate sila sa akin. Alam mo, feminine na ugali Oo. na yun eh. Babae lang na na-intimidate kahit wala naman eh. Di ba? So para sa akin, may red flag ka kagad eh. Kasi kung ikaw yung tao na nagpo-focus lang sa work mo, dedicated ka sa work mo, yun lang talaga ang focus mo, wala kang pakialam kung na-intimidate ang ibang tao sa'yo. Kumbaga parang isipin lang ng isang taong narcissist nga at siguro self-centered na may possible na ma-intimidate itong mga tao. For example, ito katulad ni Suplado na bumaba nga dito. For sure, hindi naman niya isipin na ma-intimidate sila sa akin. Parang hindi, di ba? Kasi wala naman tayong ganun eh. For sure, hindi rin natin gusto isipin Wala talaga sa equation. Wala talaga. Sobrang banonan. Hindi na talaga narcissist, ikaw may problema eh. Narcissist na walang self-awareness, yun nga yung sinasabi ko. Ganyan yung traits na yun. Na para bang hindi pa pwedeng intindihin mo muna kung saan nagmumula yung katrabaho mo? Bakit sure ka kagad na intimidated sa'yo? Wala kang self-awareness niyan eh. Parang di mo man lang tinignan kung saan sila nagmumula. Siguro nakakaurat yung ugali mo dahil bida-bida ka nga talaga siguro. Di mo na tinignan yung factor na yun. Kasi, sige, ikaw muna. Alam mo yung paano kinonstruct niya yung pagpapakilala niya sa'yo? Sabagay. Tsaka mahaba yung message niya. Oo. Tsaka tinan mo, so, first 3 months, nag-top na agad siya. Nag-top ka na pala, okay na. So, parang ang sinasabi, dahil nag-top ako, naiinggit sila sa akin. 3... Kaya naman ano ba nakuha mo dyan sa top na yan? 1K? 2K? kasi dati nung nag-top ako sa BPO, binigyan lang ako ng 2K eh. Tapos pagyayabangan nyo na yan dyan, pag-aawayan nyo na yan, shut the fuck up, magtrabaho ka lang. Oo. 3 months, batang-bata, 3 months lang yun. Ganon ka na, Tapos intimidated. nag-top ka, monthly top lang naman yun eh. O kaya, quarter, di ba? Wala. Lalo pa nga, dito sa ginagalawan natin, para maging successful yung collaboration tayo. Halimbawa, Suplado Moto, nag-aano ba yan? Pagpasok niya ba dito, sinasabi niya, ito, alam ko na to, Wala! Pasok nga siya dito na nakikiramdam lang at nakikinig lang kung ano sasabihin natin eh. Sinabi mo ba yun na nag-top ka dati ng 20s ka, doon sa company mo na top monthly ka? Bullshit, wala naman kasi talaga yun. I mean, putang ina, hindi naman yung sobrang achievement na para man... Oo. Gago. Magtitip ako sa'yo pare sa ngayon, parang bata ka pa. Mag-concentrate ka sa work. Trabaho ka muna, bay. Trabaho lang. Yung kung anong iniisip ng tao sa'yo sa totoo lang. Trabaho lang. I think siya nag-create nun eh. Siya nag-create ng sarili niyang problema eh. Laki ulo Oo. Laki ulo. Sipin mo, sige, gagamitin ko ng halimbawa yung sarili ko. Punta na, yung bago nga ako dito sa inyo, ang daming pangit na comment sa akin, di ba? So, sinagot ko lang nung inalaw nyo akong dalawa na, sige, sagutin nyo yan, di ba? Pero hindi ko naman ginawa na nung nagkita agad tayo, akala ka nito mga to, bobo ako eh. Ipapakita ko ngayon, alam ko, hindi ko naman pinreset yung sarili ko na gano'n, no? Kailangan ko hintayin na mabuo yung energy na pag-uusapan natin tong mga comment na binabato sa'yo, di ba? Pero hindi ako instant defensive agad na, ito sasagutin ko to si Ashwe, 3 to 69. Di ba ka-intimidated sa'yo yung mga fan? Hindi ganun eh, no? No. Hindi, may mga ganyan tao, sila nag-create ng sarili ng problema. Eto, kwento ko lang. Last night, nag-live ako. So, meron akong, ang comment niya lagi, parang lagi siya may problema, pero hindi niya naman problema. So, sabi niya, di ba mga kabataan ngayon, especially mga kababaihan, at the age of 14, 15, 16, nagkakajowa na. Tapos, paano yung pag ginawa mo? Di siyempre, marami silang trauma. Tang ining Sabi yun. ko, wait lang. Bakit kina-cancel ka niya? Hindi, binibigyan niya ako ng tanong na, paano yung may trauma? Paano malilid yun? Yan tanong niya. Para saan? Sabi ko, wait lang. Tama. Di ba kaya ako sinasabi sa inyo na alamin nyo kung sino yung mga babaeng gusto? Tsaka ba't ka pipili ng babaeng may trauma? Exactly. Tsaka 14 yun.
Hindi, ibig sabi niya, paano yung pag 19, 18, 20 na, 21? So, mas maraming trauma na yun. Kasi ang ibig niya sabihin, pag bata pa lang, nakikipag-boyfriend na, or may jowa na, pagdating ng 20, 21, marami ng trauma. Oo. So, ang sinabi ko sa kanya, Ay, unang-una, bakit ka pipili ng babaeng may trauma? Oo. Di ba? Huwag mong problemahin yun. Oo. Tama. Ang problemahin mo is kung paano ka magiging attractive na lalaki. Tapos, hayaan mo yung babaeng lumapit sa'yo. Siyempre, ikaw pi-filter, ikaw ang mag-i-scan di ba? Mm. Tsaka iba pa rin naman yung trauma ng nabembang talaga all in eh. Sa relasyon lang ng puppy love eh. Ng 14, Yan. Iba pa yun kasi pagdating nila ng 20s, yung boyfriend nila ng 15, 14, doesn't matter. Oo. Di ba tayo nga, yung 14, 15 tayo, di naman nagmamatter sobra. Ang shallow nung ang shallow nung katwiran na yun. Ang shallow nung senaryong sinasabi niya sa'yo. Kung nagbo-boyfriend na yan ng ganito, trauma na. Pag, Agad as trauma. mm, Nakahijack kasi nila yung word na trauma na yun. Yes. Yun na ano nila yun, kumbaga parang, ano ba yun? Anong ibig sabihin nung parang pinagrabe nila yung word? Na-exaggerate nila. Oo, Na-exaggerate na-exaggerate. nila yung trauma eh. Pero kung nagre-relationship ka lang, trauma. Buti sana kung naging jowa mo si Joker, yung mga demonyo talaga. Tao lang din yan eh. Ano ba yung trauma din? Tsaka yun nga, kahit na it's given na may trauma siya, hindi mo rin naman pipiliin yun. di ba? oo, yun nga. oo. Doon ang sinabi ko sa kanya, doon ka sa may control ka. Ano yung may control ka? Di yung sarili mo. Umanap ka nang walang may trauma. May mga taong babae na, nadaanan nga yung trauma. 1, 2, 3, let's say 3 boyfriends, may trauma sila. Pero may mga babae rin kasing nakakapag-heal eh, sa mga ganong kaliit na trauma. Naniniwala ko pare. Hindi naman ko nakaranas ng relationship na isa, dalawa, habang buhay na may matinding trauma yun. Yep. Hindi, I think depende pa rin sa level of traumas. Depende pa rin sa parents. Kasi kung may parents naman, lalaki, babae, nanay, tatay, I think mas mabilis nila ma-handle yung healing dun sa boyfriend eh. Na isa, dalawa lang. Pwede pa rin nila. Pwede pa rin maging, wife. kahit Wife papaano. material. Oo, basta willing naman siya. Tanggapin yung flaws niya. Na-heal naman yung niya at may takot siya sa Panginoon. I think may chance pa rin naman yung 1 or 2. Oo. Tsaka ba parang pagka-trauma ng babae, parang kailangan mo pang problemahin tayong lang. Yeah. Tayo bang mga may traumang lalaki, willing ang babae na Dalhin nila yan. dalhin nila? Oo. Kung ba hindi? Hindi. Sabihin pa nila, we're not therapists, ganun pa sila. Hindi rin. So kung may trauma yung babae, hayaan mo siya mag-heal sa sarili niya. Kaya nga pag may heartbreak tayo, we work on ourselves eh. Yes. Diba? So, ito bro, may tanong ako sa'yo. I think specifically para din sa'yo. Sabi niya rito, sana matapik sa ESP. Nagagalit kasi girlfriend ko pag may accidentally akong na-like post. Accidentally ang puta. Oh. Video ng babae. Ay, na-like yung may sexy Ay, guy. na-like. Ito, so nagagalit kasi Jeff ko pag may accidentally ako na-like post, kunyari video na babae sa social media. Anong iniisip kaya ng babae pag ganun? Okay. Una ba, bullshit yung sinasabi mo eh. Accidentally. Tapos puro sexy. Di ba? Kasi double click yun eh. Oo. Imposible yun eh. Bawal tanggalin? Tsaka kung isang beses, hindi siguro mapapansin ng girlfriend mo yun. Napansin yan multiple times. Di ba? So ano yung huli niyang tanong? Yung... Ano daw ba yung ibig sabihin ng babae? Bakit daw nagagalit pag ganun? Ano daw yung iniisip, putang ina. Okay. So ganito. Ang babae, of course, they want to feel desirable. Okay? So pag ikaw, nagde-desire ka na ibang babae, syempre medyo parang nagkakaroon sila ng insecurities. Kumbaga binibigyan mo sila ng insecurities na puta, mas maganda ba sa akin to? Ba't nilalike mo? 'Di ba? Or kung marami kang pina-follow na babaeng magaganda or mga sexy, pwedeng yun yung nata-transfer mong energy sa kanya. Pero para sa'yo, na-appreciate mo lang naman yung beauty. 'Di ba? At syempre, tayong mga lalaki, ano talaga tayo nakaka-appreciate ng ganda ng babae. Hindi naman yung mga talaga mismong babae. Totoo. Oo, pero yun nga, totoo yun pare. And ikaw ba, masasuggest mo ba na mag-like pa tayo ng sila? Natural tayo, hindi. Sila na mag-like pa ng, is it really necessary na mag-like pa ng pictures ng lalaki? Babae pa? No, hindi na. Tsaka, what for? Di ba? Kasi yan, gasolina ng babae yan eh. Yan yung Sabagay, yan yung tinatawag natin currency natin na binibigay natin sa kanila, which is gustong-gusto ng babae. Ngayon, kung ibibigay mo yan sa kanya na hindi niya na-earn, so parang wala rin value sa kanya yung likes mo. Eto nga eh. Tangina weirdo kayo. Kayo mga lalaki kayo.
magandang babae kahit influencer pa yan o hindi. Tapos malinaw naman na hindi kayo kilala ng babae, wala kayo sa radar ng babae, hindi kayo makikita ng babae. Utangin nila, like nyo yung picture, o magko-comment pa kayo. Weirdo, gago, ulul. Ito nga, masakit yan. Ilan sa mga circle natin dati. Kasi lalabas sa feed mo yung nilalike nila eh. Yeah. Makakita ka ng may dumaan sa feed. Actually, hindi din dapat dadaan sa feed mo. Dumaan yung sa feed mo kasi nag-interact yung friend mo. Lumabas tuloy yung sexy na picture. Utang ina nito. Nakakahiya yun. Kung halimbawa isang araw, may dumaan sa feed ko, babaeng nag-thirst trap, tapos halimbawa nakita ko nakalike to, puta ka na, bakit tinawag ko? Huy, gago, tangina no, nakakayang mo. Parang nakakahiya yun eh. Bakit ka like? Bakit kailangan mo pang lumike? Yun nga eh. Let's say, nung dumaan sa feed mo, na-attract ka talaga. Bakit ka kaya like pa, no? Oo, unang-una. Kung may intention ka, chat mo na lang rekta eh. Oo. Correct. Tama. Kasi yung likes, lalo pa, nasa 100,000 ng likes Oo. ng chicks, ng babae. Kung gusto mo magpapansin, sa tingin mo papansin nga dahil sa likes lang. Malabo. Message mo na lang kung talagang game ang gusto mo. Nakaisip tuloy ako, ano yun, pinapa-algorithm mo na, sige, feed mo pa ako ng mga ganyan, kaya mo ilalike. Feed mo pa ako ng ganitong ina. Kasi pag wala kang value, madali lang gawin talaga yun. Kasi, Pag normal ka. Okay. Wala kami iniingatan eh. Sa atin kasi may mga pangalan tayo. Pag nag-heart, nag-like tayo ng mga sexy babae pare, pwede nilang gamitin yun sa atin. Nagre-reflect sa atin, no? so in short, sige, Sa value. pag-click yun eh. pag ikaw, lalaki ka na lumalike ka ng mga sexy pictures, kumakomment ka pa, pangit ang buhay mo, walang kwenta ang buhay mo, wala kang halaga dito sa mundo. Wala kang bilang. Mababaw. Oo. Wala kang iniingatan. Hindi kasi nila alam yun eh. So, kailangan merong magsabi. Dati ginagawa ko yan nung 18, 19, hanggang 21 ako nun. Chat ako ng sobrang daming babae. Nung Facebook era, sobrang bago pa ng Facebook. Chat ako ng maraming babae. Yung mga 20, 30. Tapos may magre-reply ng mga 5. Tatsagayin ko yung 5 na yun. Tapos may magre-reply na 2, masipag, isa. Hanggang sa makakatuluyan, ganyan, makakarelasyon. Dati ganun. Pero ang lakas umaksaya ng oras. Tapos, ang dami ko rin i-heart nun. Dami kong simp talaga. Dami kong kokomenta ng mga papuri. And then, na-realize ko na ang lakas kumain ng time. Tang-inang yan. Parang ano yan, parang dating app. Parang gano'n. Masyado ka Diba? nang nakapokus sa, sa pamimingwit ng babae. And, basta napakapangit nung na yun. Pero may natutunan din ako at the same time. Pero overall, sayang oras, napakapangit talaga. Hindi ganun ka-solid yung experience, parang ganun. Hindi, kasi mas gusto ko yung position ko ngayon. Mas gusto ko, mas genuine yung mga namimit kong babae. So, mas gusto mo yung parang organic, ganun? Not really organic, pero mas gusto ko yung hindi ako nag-uubos ng ganong kalaking oras. Na chat pa ako ng 20, chat pa ako ng 30. Kahit di ko kilala. Add, pak, hello. Kasi lagi tayong babagsak dun sa paano na-afford ng oras mo na puro ganyan ang ginagawa mo, di ba? Given sa kung anong mga kailangan natin gawin. Hindi na kaya. Hindi. Dati text may clan pa kami. Textmate. Doon ubos sa oras ko dati. May ko di ba tayo, kaya tayo natuto sa mga babae dahil dun sa dami ng experience. Pero kailan ba itong napagkwentuhan natin to? Na merong tao na nakarami siya ng babae pero hindi natuto. Isang halimbawa na lang. Totoong halimbawa to. Pero Dating tropa mo. hindi, gogo. Basta sinasabi ko, halimbawa lang to. Kilala tong taon to sa circle nila na nakarami naman siya na experience sa babae. Pero tapos, nakakilala ng babaeng sa beer house nagtatrabaho. Tinable. Girlfriend. Na in love. Tangina mo. Kanda baliw-baliw siya dun sa babae. Pinaghahabol na siya nung babae. Di ba nakakawalang May ganyan din ako na experience bago may tuloyan. Tropa dati. Sabi niya, gigame niya lang yung babae. Which is, totoo naman, nasa awareness siya ng una. Bandang huli pare, sa sobrang galing gumame ng babae na katapat niya,
siya yung patay na patay. Ay, in love. Oo. Tingin ko ganun din yung sitwasyon na yan. Magaling naman talaga siya mga babae. Pero mas eksperyensado is mas sharp lalo yung babae sa kanya. Tsaka, ano nga siya eh, actually, choice din siya. Ano siya eh, awareness. Kasi halimbawa, nung nagse-self-improvement naman to, 2019 eh, magkaibigan na kami before 2019 pa eh. So, may mga babae nang dumadaan sa amin. Pero, nung time na nagiging sharp na ako sa babae, ang sinasabi ko sa kanya, binalikan ko yung mga nakaraan, nagkaroon ako ng awareness na para mas makanavigate ako sa mga relationship ng mas smooth, pinili kong balikan yung mga patterns, yung experiences dati. Mhm. So, yun ang nagpa-aware sa akin na, ito yung tama, ito yung mali. So, dun sa ganung part, kaya nga yung importansya ng awareness, magiging better yung decision mo sa pagbalik nga lang nung patterns, di ba? So, ibig sabihin, itong taon to na iyot lang ng iyot, pero walang improvement sa the way siya mag-handle, no? Parang hayop lang din eh, no? Hindi na siya aware na sobra na yung ginagawa niya. Pati yung sinasabi mong dating tropa mo na in love sa puta. Hindi na siya aware na in love na siya sa puta. Oo. Feeling niya, ginigame niya pa rin. Nang hindi niya gets, siya na yung nalalakap. May tropa din ako dating ganyan, na in love sa puta. Matandang puta. Matanda na talaga, no? So, feeling niya, pero may tsura naman kasi, pero feeling niya, ginigame niya pa rin, hindi niya nagigets. Ikaw na nagigame niyan. Taka na, ilang taon na kayo? Ikaw na napapasunod. 5 taon na kayo niyan eh. Oh. Hindi na game yan, boy. Ang nagago, sumasama ka na sa, sa demonic shit na yan. Relationship na yun, relationship. Pare 5 years eh. Oo, tangina. Labo nun. Sa tingin mo, bro, Mm. bakit sa tingin mo yung mga lalaking katulad ng ganun, magaling naman sa babae, pero na-in love pa sa puta? Ano sa tingin mo yung perspective? Kasi magaling talaga ang mga babae pagdating sa pag-attract ng mga lalaki. I mean, kaya nga... Game nila yun eh, yes, no? game nila yun eh. Yun yung... Yeah. Kumbaga, Samson nga eh. naka ano na yung hard words na sa utak na. Yung software nila, ano na yung matagal na panahon na ganun sila para makahanap ng lalaki magtataguyod sa kanila. So, expect mo talaga kung hindi ka magiging aware sa nature nila. Puta, Mabibait at mabibait ka. oo, magugulat ka. Nagpo-provide ka sa isang babae na ang tanging na po-provide na lang sa'yo is sex lang pala. Mm. Tapos naghahabol ka pa. Tapos, karamihan ng mga babae ginagawang leverage yung sex eh. Totoo. Di ba? Yun yung pinakamahirap na. Kaya nga, Buddha, yung nasabi mo, yung sabi mo na hinalikan ka sa leg tapos tumanggi ka. It shows lang na talagang hindi nila pwedeng gamitin sa atin yung mga ganun. Kasi, pag pinakita mo na yun ang pinaka ano mo rin, yung parang weakness mo or kryptonite natin, talo tayo eh. Wala tayong maano eh. May naisip ko. Teka lang, iyan ko lang. Kaya nga, naniniwala ako pagdating, di ba pag sinabi mong self-improvement pa, maraming sangayan. Yep. Nandyan yung communication, your fitness, your mindset, your health. Ngayon, ako naniniwala ako since ito na pag-usapan natin. Sa tingin mo, ang pinaka-least na priority mo in terms of self-improvement is improvement sa babae. Dahil dito sa napag-usapan natin. Ewan ko, i-correct nyo na lang ako kung di kayo agree. Parang agree ako. Kasi, kung doon ka magpo-focus sa... Kasi katulad nung tropa mo, magaling sa babae. Kilala ko yun eh, tropa niya. Magaling sa babae. Nakasama ko yun sa inuman one time. Nasaksihan kung paano siya kumausap ng babae. Nakita ko pa, dinala niya pa sa CR, binembang niya sa CR. Tropa niya na yun. Ngayon, pero at the end of the day, yung puta pala, isang mababang klase babae lang pala In love sa kanya. Grabe ka naman, sama mo naman. Nag-focus lang siya. Misogynist. Nag-focus lang siya sa improvement pagdating sa babae. Pero imagine kung lalaki ka na siya yung least, kunyari ito, least babae. O meron kang health, meron kang wealth, meron kang mindset. Hindi ka basta-basta may bibiktima ng babae. Yep. Kasi meron kang, may tatlo ka dito na priority mo eh. Kumbaga pagka ihilain ka ng babae pababa pagdating sa pepe niya, teka lang, sabi ng utak ko, hindi dapat ganito. Sabi ng pera ko, hindi dapat ganito. Di ba? So would you agree guys na ganun? Kung mag-i-improvement ka, least ang sa babae. Dapat huli siya. Kasama siya, but Oo, hindi siya Hindi siya priority. Oo. Sa akin,
balik tayo dun sa yung sinasabi yung ginawa niyo nila Koy, di ba? Up the age of 50 years old, parang ang problema niya is babae. I think yun naman na nakaligtaan niya. Parang ganun, di ba? So dapat lang talaga, hindi mo masasabing balance, pero ako nakikita ko, importante pa rin yung, siguro from wealth, health, and relationship, ang laging unahin mo is your wealth eh. Kasi yun ang magpo-provide sa relationship mo at yun ang magpo-provide sa health mo eh. Di ba? Good. Di ba? Pag may pera ka, pag may pera ka tapos may relationship ka, pwede mo maibigay yung mga pwedeng masasarap na buhay dun sa karelasyon mo. Tapos pagdating sa health, syempre hindi ka basta-basta mag-join sa mga gym na ano lang. Pag nag-join ka ng gym, may trainer ka pa, maganda yung food mo. Tapos, May plan. yeah, and at the same time, meron kang magandang pwedeng tutuluyan na bahay. At masarap bumembang doon, di ba? Kasi nga, yun ang priority mo, yung wealth mo, para ma-providean mo yung health mo tsaka yung relationship mo. Pre, tingin ko kasi, kaya nadadali yung mga player na magaling mang babae at napapaibig sila sa isang putang babae. Sobrang malibog kasi sila. Yun ang importante sa kanila, no? Oo. Minsan kasi kahit may self-awareness sila, hindi Kinain. nila napipigilan yung libog nila. Kaya nga yung mga dating nakilala ko sa dumaan sa buhay ko na tropa, lalaki, bumagsak sila sa mga putang klase ng babae. Pare, I'm pretty sure, pag napapanood nila content ko, pare, pinaplastic ako ng mga yun. Kasi alam nilang hindi yan ang values ko. Kaya kahit dumaan sila sa buhay ko, naging friend ko sila, I'm pretty sure, pinaplastic nila ako. Kasi alam nilang hindi yan ang stand ko o values ko. At nakakatawa talaga yung ganyan shit na yan. So going back, alam ko sa sarili ko, hindi ko man nakikita, closed door behind, sila talaga yung malibog, manyakis na lalaki. Kasi kung may control ka sa ethics mo, bakit hindi mo na-control yan? Bakit sa puta mo binigay yung buhay mo? Bakit sa putang babae? Ibig sabihin, takot ka na kasing kumilala ng bago, takot ka na mag-effort ulit, hindi mo na matikom yung betlog mo ng ilang weeks man lang, ilang months man lang para mag-antay ng bagong matino, nagsettle ka na sa putang babae. Yup. Ganun ka kaklaseng kahina ng lalaki ka. Hindi mo control yung sarili mo. Oo, kaya hindi flex sa akin yan na may kasama kang hoe, bitch. Okay lang kung ino-hoe mo lang, pero kung nilive-in mo, in-love ka na, bullshit, nagmamansary, nag-anniversary ka na, tangina, get out of here. Hindi kita kailangan sa bilog ko. Oo, totoo yun. Kahit mapanood mo ito, hindi kita kailangan sa bilog ko, bullshit. So, ganito siya, oh. So, yung simp, pag mga simp, tinatadyakan talaga sa mukha yan. Wala kang kwenta, tatadyakan mo sa mukha yan. Pero, kasi yung mga manyakis na nakakukuha ng babae, hindi naman sila simp, di ba? Simp yun. O pervert. Simp o pervert. Sa sobrang manyakis siya, gagawa siya ng simp moves. Para makuha niya yung babae. Oo, tapos sneaky motherfucker pa yung mga yan. Sneaky yan. Yan yung tipo ng mga lalaki na kahayang umisneaky sa mga asawa ninyo sa mga... Kasi nga sobrang balot sila ng lust. Oo, sobrang loser nila. So, Loser yan. Sneaky motherfucker yung mga yan. Yung mga pumapatol sa puta, sneaky shit yung mga lalaki na yan. So, pre. simp din so pala. pwede kang taluhin talaga. Tataluhin As ka. tropa. Tataluhin ka. Since weak na nga sila sa last nila, weak na yan as a whole. Tataluhin ka nila, pwede ka nila ipagkalulo. Yung chick mo, di mo mapagkakatiwala dyan. Pag nag-abroad ka or napahama ka, naselda ka, sila yung magwa-watch ng chick mo, puta asa ka. Magiging ahas yung mga putang ina yan. So ngayon ko nga rin na-realize, kaya hindi ko siya matawag na simp. Kasi yung kilala kong yun, hindi naman siya na pera, ganon. Hindi ganon. Siguro sa ano na lang, masasabi natin yung sobra yung binibigay niya, nag-overextend siya in terms of time and attention. Simpin pa rin yun. So, Napabayaan mo na yung core mo. Kaya natatawa ako pag tinatawag nila akong simpin sa creation na ginagawa ko. Hindi ko napapabayaan sarili ko, dog. Okay, tangina. Iyan, iba yung sumasama siya, di ba? Yun na lang. Hindi ko na-explain iba. Baka masira pa eh. Go. Basta, yun nga, kasi ano siya ethics first. Ethics ang priority niya eh. Sama. Yung stimulus ng ethics niya. Simp din pala. Sasabihin ko sana, so hindi lang pala simp ang problema, yung sobrang manyakis, pero categorized as simp din pala yun, no? Sobrang manyakis, categorized pa rin as simp. Anything na wala kang control sa sarili, simpin yun. Oo. Tapos yun nga, sa question mo nga, ako nga, na-realize ko lang na, na yung kakayanan ko sa pagkuha ng babae, na-realize ko lang late 20s na eh. So, anong nangyari doon, in the process, kung nakita mo naman,
obviously, hindi babae naging priority ko. Ang naging priority ko talaga, trabaho, magkapera, yung pag-workout ko, doon nag-training pa tayo ng sayaw. Puro, forma, hindi ako masyadong late na lang ako natututo pumorma, ganun. Pero, medyo yung sa babae, masasabi ko, hindi ko maagang natutunan. Late. Pero okay naman. Nasa kalagayan pa rin naman ako ngayon na talagang kung gugustuhin ko lang, kung gusto ko lang lumiko at mag-grab na ng babae, alam ko naman pwede naman na talaga. Kayang-kaya. So, napunta ako sa ganitong lagay na hindi babae ang iniisip ko. Nandun nga talaga ako sa mga kulang sa department ko. Tapos doon sa in the process nga na yon, hindi ko na nga lang napapansin nga na nakakailang tong maraming beses ko na sabihin kasi naiilang na ako kasi maraming beses ko na sinabi. Pero 20 plus body count na ako nang hindi ko napapansin, 'di ba? Ganun. Yun, Buti ka nga bilang mo, I lost count already, pare. Yeah. Estimate na lang din naman yun. Hindi ko na rin Pag umakit na ng 10 yung mo, hindi mo na mabibilang. Body count. Hindi mo na mabibilang. Wala ka nang pakialam. Madali lang bilangin yung mga 5, 3. Maalala mo eh. Pero pag lumagpas na doon, tangina yan. So, masingit pa natin itong mini topic bago matapos. Kaya pa ba? Kaya pa yan? 10 minutes. Ano ba yan? Sige, next na. Pero may tropa ko dati, naninonotes niya sa iPhone niya, sa cellphone niya, yung pangalan ng mga sinesex niya. Talaga. Ninanotes niya, tapos ang haba, Oras pa siyang gawin yun. Hindi, sige, natira yan. Pang. Christine. Tangina. Nasa notes, pare, ang daming pangalan, pati yung buong pangalan sa Facebook. Ang galing nga. Sana nga ginanong ko rin para kung sakaling gusto ko mag-backtrack, pwede kong kamustahin, mag-booty call. Ang galing yun, di ba? Kasi at least matatandaan mo kung sino yung last mo eh. Oo, nasa notes niya sa iPhone. Meron pa yan na same ng name, di ba? Parang tas may lugar pa, minsan parang blank, Plaridel, parang ganun, Bulacan, blank, sa Fairview. Tangin, pare. Pero niasingit natin ito ng mabilisan. Kung halimbawa nga, kahit naka-formula na, tingin ko na mag-agree tayo parehas na hindi na natin priority ang magandang babae. Yung maganda talaga. Uy, priority ko pa rin. Talaga, priority mo pa rin. Maganda, sexy, tapos feminine. Given the disadvantages. Top ko yan. Given the disadvantages. Pwede naman kasi maging mabait yan eh. Kung pagbibigyan ng panahon. Top of the top ko yan. Pero syempre, kung hindi ako bibigyan ng ganun, at least decent at mabango, okay na yun. So, ito na nga. Let's say, kasi ako sa akin, hindi ko na talaga priority yun, yung maganda. Pero syempre, ayoko rin ng pangit. Hindi ko naman kayo kailangan kumbinsihin doon, di ba? Pangit na bobo. Ang pangit na bobo. Magandang bobo dun ako. Magandang bobo. So, kung halimbawa nga maganda siya, napag-usapan natin, ayaw mo lumaki yung ulo niya. Kasi, ang problema na nga natin, malaki na ulo niyan. Kasi maganda eh. Huwag mo na palakihin yung ulo. Ano yung mga specific steps? Kaya, bigay kong halimbawa, huwag ka mag-express na nagagandahan ka sa kanya. Sa araw-araw ng buhay nyo, huwag mong i-express na nagagandahan sa kanya. Hindi mo na kailangan. Sige. Yun, kung kailangan mo talaga itrato lang yung babae na kung as a human being, hindi as above you. Kasi pag tinrato mo na talaga mas mataas siya sa'yo, yun naman talaga yung leverage nila, yung itsura nila eh. So talagang, physical na kaya nga kaya may pagka-delusional sila, lagi nilang iniisip, lagi sila may options, marami silang options, mabilis ka ipalit. Pero putya, kung tutusin, pag for example, long term siya in a relationship, naghiwalay sila. Ako naniniwala ako na pwedeng mahirapan siyang maghanap. Madali siya makahanap ng kapalit na lalaki, pero yung lalaki na kagaya nung ex niya na talagang minahal siya, I think doon siya mahihirapan. Kasi since kung yun nga ang advantage sila, ganda at sexy, most of the time, mga perverts nga lang ang umahanap. Yes. Yung sinasabi nilang maraming nag-a-add sa akin, lahat ng mga nag-a-add na yan, hindi mo options yan. Kasi kung talagang options mo yan, bakit hindi mo ina-accept, ba't di mo nire-reply yung mga nagdi-DM sa'yo? So, ibig sabihin, yun lang yung mga nagbibigay ng attention sa'yo. Pero, ang totoo, yung options na gusto mo o yung lalaking gusto mo, wala lahat doon. Hindi pa dumarating o hindi mo pa nakikilala. Ano ang boundary nung sobrang pang-down na dun sa babae? Ano yung boundary nun? Kung yung something na tatawagin mo na sobrang pang-down na yan,
tsaka saan din yung boundary ng, ano na yan, sobrang ino-overvalue mo na siya niyan. Pinepedestal mo na. Pinepedestal mo na siya niyan. Kasi ako, feeling ko, ang struggle ko niyan, nung ako experience, parang nasa kategorya ako ng sobrang pang-down na. Na kaya, hindi na ako kinaya ng babae. Paano dinadown mo siya? Paano mo dinadown? Hindi talaga ako nag-express ng ano. Siguro ang pinaka Emotions. ang pinaka in-express ko na sa kanya na ng admiration ko sa kanya yung mga physical touch na yun. Pero words, tono ko hindi talaga. Tingin niyo ba nagkamali ba ako dun sa part na yun? Or ano naiisip Kasi niyo? kilala kita eh. Yung ano ka kasi sobrang kuripot mo rin kasi. Sobrang kuripot kasi nito. Di ba kilala Bakit? mo human nature naman kasi, sabi ko nga sa kanya nung nag-uusap kami nito. Mm. Number 1 nilang gusto at hindi mo mawala sa treatment mo sa kanila is yung fun. Diba? Talagang number 1 sa kanila. Hindi nila mararamdaman yung ganda nila. Kahit hindi mo sabihin eh. Kunyari, dalhin mo lang sila sa isang restaurant, okay na yan. Kahit huwag mo na sabihin na sobrang ganda ng dress mo. Dalhin mo sila sa restaurant na sa tingin mo high quality naman. Para sa kanila, they will feel na maganda na. Dalhin mo sila sa trip. Sa mga trips. For example, yung LU, Baguio. Kahit hindi mo sabihin na ang ganda ng dress mo dyan. They will feel special na, they will feel maganda na eh. Kasi may effort. Na effort. As long as effort, actually, in short, effort talaga eh. Kahit yung, bilan mo lang ng simpleng regalo, kahit di mahal, they will feel beautiful eh. Hindi. Pero kasi sobrang kuripot. Wait. Wala, lumang version ko yung sinasabi mo. Galante na siya. Hindi. Galante na. Hindi pa rin ako galante. Hindi pa rin. Pero eto nga, nung magkakwentuhan kami ni Sadaw, sinasabi ko, putangin ng tong babae na to, pre, kaya tinigilan ko na to. Kasi every month, dapat may trip. Ito nga sabihin ko sa'yo, ito nga ang kinabudget ko. Wait. Tingin ko mahal mo talaga yan, parang denial ka lang. Mm. This is not the first time that natapik yung babaeng. Ay, hindi, kaya ako siya tinatapi kasi magandang magandang You agree, example. Josh? Mm. May love pa to? In love ba yan? Hindi. Pasok lang siya sa topic. Pero maganda kasi yun. No. Maganda siya. Talaga. Hindi ko Gusto mo ba siyang Ito, bembangin? pinagpipilitan talaga. Ikaw si nung una, lagi mo sinasabi sa akin. Pero ito nga, so katulad yung sinabi mo, tinan mo, alam mo, Kasi laging nagre-rent-free sa utak mo, pare. hindi magandang topic na kasi. Even Gra, sinabi ko din kay Gra yan, hindi ako maghihiyang sabihin sa inyo yan, pare. Ako hindi ako nagtatapik na babae unless tanungin nyo. Nagre-rent-free siya sa'yo, na in denial ka. Wala tayong magagawin yung topic natin. Hindi mo siya love? Kinakompromiso ko na yung sarili ko. Hindi mo siya love? Hindi. Tira mo, ewan ko kung... Love mo siya, pare. Eh? Gago, 6 na buwan na natin. Boy, Slide Tata, medyo personal to Sinabi ko rin kay Ching yun, Ching, nagpupush nga ako sa kanya, go mo, kasi love mo yan eh. Doon mo rin malalaman talaga, pag ginaw mo na, tapos hindi naman talaga nag-workout pa, at least may sagot ka na. Kasi may unfinished business pa to. Naranasan ko rin yan. Yung nagre-rent free sa akin, unfinished business yan. Yan yung tipo na babae na, pwede ka sana, kaso tarantado ka eh. Parang gano'n. Pwede ka sana, kaso ginagawa mo yung ayoko. Pero pwede ka sana. May ganun din akong babae. So ngayon, ang ginawa ko, sinagad ko, talagang nag-effort ako kahit paano. And then eventually, nasampal din ako ng katotohanan. Ay, hindi ko nga talaga to dapat. Okay. So, dapat iduloy ni Ching. Tapusin yung unfinished business. Paisa ka na. Oh. Hindi, pero wait. Maybe baka hindi nga love. Siguro unfinished business lang. Unfinished business. Baka touch ka lang ng konti, parang ganun. Kaya naisip mo siya. Ako kasi 7 months na namin to nasisingit niya. Ay, puta. Oo nga, alam mo na Real isip talk. mo. Real talk. Hindi, pero ito. Hindi, may sinasabi ka kanina na parang laging gusto niya, travel, trip. Oo. Every month. Alam mo yung Gastos sinabi, yun, di ba? Gastos yun. alam mo yung sinabi nito na Town? yung mga hinalimbawa mo, LU, pinuntahan namin yan, Baguio, pinuntahan Wala, namin, si Ching. Siargao, pinuntahan namin yan. Kasi nag-spoiled nga rin talaga. Kumbaga yung... Mamahaling restaurant, kahit di ko gusto yung pagkain, puta, ginawa namin yan. Kaya di mo siya makalimutan. Nag-invest ka rin talaga. Hindi magagalit yun. Sabi, kung magpipiling siya na siya yun, puta kina yan, hindi naman siya lahat ng gastos magkaganon yan. Tanggapin niya talaga siya yun kasi namagit mo lugar, natatandaan niya. Ako yun yung kasama nun Hindi, bakit siya lang, akala niya. Oh. Akala niya. Di lang ikaw. So, yun nga, hindi sa ganong part eh. Pero may may nabasa ako dati. Pagdating daw sa relationship, dapat
Alam mo yung 222? Narinig niyo na yun? Angel's number yan ah. So every 2 weeks daw, dapat lumalabas kayo. Every 2 months dapat kahit papaano meron kayong, ang tawag dito, out of town. Oh, pasok! Tapos yung every 2 years meron kayong out of country. Ay Ano puta! gastos niya na? Every 2 years naman eh. Hindi, okay 2 nga. weeks may labas din. Hindi, ano lang, mall lang. O, tinan mo. Ah. OA siya dun sa 222 na ano. Ang gusto niya, Month. Ang sakit, Pre! boy. 111 ang gusto, boy. Ang sakit, boy. yung out of the country, gusto niya twice a year eh. Oh! Sabi mo, every 2 years lang, healthy na Di yun. ba? Oh, wala nga. Matalo talaga siya. Pinagtatanggol mo pa. Kasalanan mo pala eh. Kasalanan mo. Sinasabi ko lang yung women, kung bakit saan nanggagaling yung babae. Pero siyempre, may pagka-spoiled pa rin talaga. Pero naging kayo eh, di ba? Napaka-charap, no? Oo. Ilang years? Well, di nga kami nag-years. Ah, okay. Di nga nag-years. Tira mo, tsaka yung... Unfinished business. Ito rin, para kay Josh din. Kasi, nanonood na ako ng Joshon Point nun. Kaya yung sinabi niya pagkakuripot Birth date, kuripot. yung pagkakuripot ko, nabago ko na yun, hindi ko na in-apply yun. Tsaka, pero dati, it makes sense lang naman na maging kuripot ako eh, kasi may priority ako eh. Start ka pa lang nun. Pero grabe yun ha, nag-ano kayo talaga, gumagastos ka. Anti-seducers. Oh, ano ba yung term doon? Basta hindi daw nakakasidak yung kuripot eh. Parang generosity ang pinaka nakaka-turn on talaga sa tao. Kahit as a friend, as a ano, Oo, totoo yun. Di ba? Totoo yun. yun. Pero Pero, hindi ka masalita, pre, pero pagka, kunyari, hindi ka masalita pero galante ka, gustuin ka rin ng tao talaga. Diba? So, pero hindi dahil binili mo yung tao, di ba? Pero oo, generosity, hindi, ano pero talaga. Ano talaga yun, human nature talaga, the more you give nga, di ba? The more you get that. So, yung mga pare, maraming salamat. Sobrang malaman na yung episode na yun. Again, maraming salamat kay Suplado Moto. Thank you, Moropa. So yun, pare, invite mo sila sa mga ano mo. Sa mall shows. Moropa, nandiyan ako sa SMBF. The joke lang. The joke lang. Yun na, follow nyo ako sa ano natin, TikTok, YouTube, Facebook page natin, tsaka sa Instagram natin, Suplado Moto. Yun, maraming salamat ulit sa pag-invite sa akin dito sa ASP. Pagbigyan mo na si Ching ha, na-stress na yung kaibigan ko sa'yo. Finish business, tapusin na yan. Maraming Salpukan. salamat, pare. I-comment down below, kayo ba? Tanungin natin, bigyan natin sila ng assignment. Kayo ba, kung i-rate niyo from highest to lowest, money, babae, mindset, health. Lagay niyo yun sa baba, pare. So, i-rank yung apat na yun. So, maraming salamat, pare. Don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos at sa podcast. Walang pake, payat ako ngunit yung pulsa malaki. Shout out to my boy J.O.P. At si Eko karang sumakay ng Lambo. Walang preno, kala mo si Lando Norris pag ako nagmamaneho. Mga rapper nyo panis, iwan lahat yan kaysa tao. Wag mo akong aangasan, laking kogyo to mamen. Sanay na kami sa shit bago ka pa magkabarel. Ako na ang bagong face, ang antipolo, what the hell. Sipag ko na nanadyak ng mga tiko kalipel. Kung gusto mo kong maabutan, managinip ka,